Hello mga ka-farmers, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga ka-farmers, i-share ko lang sa inyo yung nangyari dito sa aming babuyan. So tara mga ka-farmers, samahan niyo ako. So yan na mga ka-farmers yung nangyari dito mga ka-farmers. Yan na itong mga laman na baboy, ng mga biik. Kasi nung isang araw mga ka-farmers, sa masamang balita is nagsabi dito sa amin yung kagawad na yung mga baboy daw is ililipat kasi mabaho na yung lugar dito at saka marami na daw yung mga baboy, yung mga biik. So mga farmers, wala na kaming space dito na paglipatan. So dito lang yung lugar kung saan sana kami maglagay. So wala kaming magagawa mga ka-farm kasi kailangan talagang sundin yung sinasabi ng barangay na magbawas ng ng mga alagang baboy. So ito mga ka-farmers, kinuha na dito yung mga baboy. So ito pa yon yung iba. So kailangan talaga mga ka-farmers na bawasan talaga yung baboy na mga alaga dito. So ayan mga ka-farmers, yung kanyang daluyan ng tae. Yung mga pupo nila mga ka-farmers. So ito yung kanyang tank ng ng ito po. Ayan, dyan po yun punta yung mga dumi ng mga native pigs. Sabi daw nila sobrang baho daw. Yung yung amoy daw ng ng mga pupo ng mga baboy. Pero mga ka-farm, sinusunod din namin yung protocol na yung naglagay po kami ng septic tank at doon pa sa kabila ito. Ito na mga ka-farm ayan na. Yan, napunta doon yan sa sa ibaba. May tank po ito mga ka-farmers. Siyempre, naiintindihan din namin na siyempre yung pag-aalaga ng baboy is responsibilidad mo talaga mga ka-farm na na lagyan ng ng lagyan ng anong tawag dito ng tank kasi yung kanyang yung kanyang pupo is mapunta sa insaktong puntahan at hindi mabaho. So ito yung sa kabila, ito yung mga yung alagang baboy ng ng nanay ng step pa ko. Ayan, sa kanila ito mga ka-farmers. Hindi po ito kay Tito. So dito naman sa kabila is ito yung kay Tito. So ito na lang yan, ayan kay Tito. Nagdumi naman doon, no. So ayan, bagong linis lang ito mga ka-farm pero nagdumi doon. So ayan, no. Makita nyo naman, no, ayan, no, malinis. Ayan, malinis. Kasi bagong yung linis. At saka ito. So, ito yung kanyang mga biik. Yung anak ng ng native pigs. May crossbreed na sa Hyper. So ayan, sobrang ingay ng ng mga alagang gansa. Yan mga ka-farm yung alagang gansa kapag nalaga kang gansa, yan po makikita nyo sila. So umiingay siya kasi hindi nila ako na nakikita na ako dito ako sa akala nila kung sinong bago na na pumunta dito. Ayan yung almang alagang gansa, sobrang ingay nila kapag nakikita kanila. At saka very protective talaga sila sa kanilang mga anak at saka mga itlog. O ayan, no, may bago silang itlog. Ayan, dito na siya mga ka-farm ng itlog yung alagang gansa. Ayan, kanilang pakainan. Hindi pa masyado naayos kasi sobrang busy, marami pang trabaho. So ngayon mga ka-farm, ipapakita ko sa inyo yung bagong gawa na kulungan ng baboy na pinadugtong ni Tito mga ka-farm. So ito na mga ka-farm, dito ililipat yung mga baboy. So ayan na mga ka-farm yung bago. Doon lang yung una mga ka-farm, dalawa lang yun. Dalawang kulungan lang doon, nalagyan ng mga biik. So ngayon nagpadugtong si Tito, ito na mga ka-farm yung pinadugtong niya. So ayan, mas malaki itong mga ka-farm yung pinadugtong ni Tito. So ito naman mga ka-farm yung dito yung mga anak ng ng mga Hyper na baboy. Kapag walang bumili o mura lang ang bibilhin, yung magbili mga ka-farm, dito na lang ilagay. So alagaan na lang siya, ifatining na lang siya ni Tito. Ayan, ito pa. So malawak talaga mga ka-farm yung
yung pinagawa niya. So kaso mga ka-farm, yung itong kulungan na pinagawa ni Tito is may rent po ito every year yung rent. Pero ewan ko kung magkano yung rent nila kasi sila na lang yung mga ka-farm nagkakwento-kwento o kung ano yung dito, kung magkano yung bayarin every year. So ito naman mga ka-farm yung sa likod niya. So ayan, yun yan ang septic tank mga ka-farm. Ayan. So doon mga ka-farm, yung isa hindi pa doon na na lagay dito. Kasi akala ko nung magpagawa yun lang yung paggawa ni Tito, kaso nagpadugtong siya dito para mas malawak daw yung yung space na paglagyan ng mga baboy, kasi yung barangay nagsabi na every tao na mag-aalaga ng baboy na hindi po malayo, na kailangan 100 meters yung layo doon sa mga kabahayan. So kailangan apat-apat lang daw yung baboy na aalagaan. So kapag mag-alaga ka more than sa apat, kailangan malayo daw sa mga tao, 100 meters po yung layo. So ito yung pinagawa ni Tito. Kasi yung purpose nito mga ka-farm, kapag mga anak is dito ilagay yung kanyang mga anak kapag walang magbili or mura yung mura baga yung pagbili ng baboy. Kasi mga ka-farm, isipin mo, sobrang mahal talaga ng mahal ng mga feeds na ginagamit kapag high pour yung baboy. So ngayon mga ka-farm, hindi na po ako masyado nagagamit ng ng kumbaga yung commercial ng ginagamit ni Tito, kasi high pour na yung baboy niya. Pero linalagyan din ng ipa ng mais. Kahit papaano masanay din yung mga baboy mga ka-farm na magkain ng ipa ng mais. Pero yung mga native pigs, so ipa ng mais talaga yung pinapakain mga ka-farm, at saka yung tawag doon, so yung mga native pigs mga ka-farm is ipa talaga ng mais yung pinapakain sa kanila para masanay sila mga ka-farm na ipa ng mais yung pinapakain sa kanila. Tapos mga kangkong, yan talaga. Pero kapag mga ka-farm, kapag high pour talaga yung baboy, hindi pwede na ipa lang ng mais yung pinapakain, kasi nasanay sila, at saka malaki talaga sila, at saka kapag may anak sila, kailangan talaga na supply ng supply ng commercial feeds mga ka-farm. Kaya para mas malaki at mas maganda yung kanilang mga anak. So ayan mga ka-farm yung yung kaibahan talaga ng ng high pour at saka ng native pigs mga ka-farm. Yung ito po is may-ari po ito ng lupa dito na pinatayo namin. Pero doon sa kabilang bakod, hindi na po yan. Sa kanila yung iba na yun may-ari. So ayan, ito yung fish pan nila mga ka-farm. So ayan ang kanilang boundary, yung kawayan na yan. Ayan. So ito mga ka-farm yung fish pan nila mga ka-farm. Hindi po ito mga ka-farm na nauubusan ng tubig, kasi doon yung yung balon ito sa likuran ng likuran ng kulungan. Ayan. So ito mga ka-farm, yung isang tubo na ito is doon gagawan pa doon ng doon ipupunta doon para hindi magpunta dito sa fish pan, kasi kinakain yung mga isda So hindi maganda. So ayan, idugtong doon sa kabila. At saka ito yung balon. Ayan yung balon mga ka-farm. So ayan, malapit lang talaga sa so ayan na, may laman na doon. Ayan na yung laman, natutulog sila. Malapit talaga yung pagkukunan ng tubig. So dito, ayan. So ayan mga ka-farm, wala pa ditong laman dito. Ayan. Dito wala pang laman. Kasi yung yung semento mga ka-farm is pinapalakas or para hindi mabuwal ng ng mga baboy. Ayan, so isang 2 linggo pa daw na pasukan ito ng ng baboy na pwede nang pasukan ng mga alagang native pigs, kasi malakas na yung kapit ng semento doon. At saka dito yung ilagay yung mga anak ng high pour na 6 mga ka-farm. So ayan mga ka-farm, kapag dito lang tayo ngayon sa sa probinsya is sipag-sipag lang talaga at syaga.
para kahit papaano may makukunan tayo ng ng ating pang-araw-araw. Kasi yung kapag hindi tayo tiyatsaga, wala namang tutulong sa atin. At saka syempre yung isa na rin yung yung wala tayong asahan sa kumbaga sa ating sarili, kundi mismo tayo ang magporsige na makatulong sa ating sarili. Kahit mga ka-farm, sobra talaga yung yung kumbaga yung mahirap talaga kasi sorry mga ka-farm, kasi nung dati, nung doon kami sa itaas, gusto talaga ng mga tao doon na ipakuha yung lahat ng baboy mga ka-farm kasi madami na. Tapos nagsabi yung yung nanay ng stepfather ko na yan lang yung yung pinagkukunan nila ng kanilang hanap buhay. Sabi ng barangay, 4 lang daw yung baboy. At saka dito naman mga ka-farm, okay yung may-ari. Pero yung daw, yung sa kabilang side, mga ka-farm, hindi naman na tayo mga ka-farm. Pero yung daw, yan, yung fish pa na yan daw kuno, yung tubig daw, kailangan hindi daw makapunta sa kanilang sa kanilang doong palayan yung tubig. Baka daw kuno yung umapaw daw yung septic tank, at saka yung ihi ng baboy mapunta sa kanilang palayan. Okay naman mga ka-farm. Ang point lang nila is baka daw sila magkasakit daw. At saka syempre naisip ko din yun mga ka-farm na kung magpunta doon yung yung tubig at saka yung dumi ng baboy or ihi ng baboy, syempre hindi natin maiwasan na mayroong sakit na dala mga ka-farm, kasi yun sa tubig yung yung baka maliptos ka or baka magkakasakit ka, di ba? So okay na yun. So ayan mga ka-farm, yung lagyan na lang namin ng ng doon, ng harang yung tubig, at saka doon namin ipunta sa kabila. Kasi yung fish pa na yan mga ka-farm is yun din kinukunan ng ng tubig. Kaya yung yung fish pan is umaapaw talaga kapag hindi walang daluyan na yung tawag dito sa amin yung kanal. Tawag doon sa iwan ko kung anong tawag sa Tagalog ng kanal mga ka-farm. Pero yan talaga mga ka-farm yung yung tawag namin dito kanal. So lagyan namin doon ng kanal para papunta doon is doon doon dadaan yung mga tubig mga ka-farm. So si Tito talaga mga ka-farm, nagalit talaga siya kasi sabi niya may drainage naman. At saka kahit sana ako magpatayo ng ng aking ng kumbaga yung paggawaan niya ng mga alagang baboy niya, meron talagang mako-comment ang tao at meron talagang hindi gusto. Pero para sa akin mga ka-farm is tiis lang tayo kasi wala tayong lupa. At saka syempre mga ka-farm, yung meron talagang dito kapag dito tayo sa Pilipinas, o kapag gumagawa tayo ng mabuti, at saka meron din talaga yung mga inggit. So gawin na lang nating inspirasyon sila na sumikap tayo sa buhay. At saka wag tayo mga ka-farm na magtanim ng galit. At saka gawin na lang natin yung makabubuti sa atin. At saka syempre wag na lang tayong lumaban kasi hindi naman yun sa ating lulupain At saka gawin na lang natin yung ating baga yung makabubuti sa atin, na wala tayong inaapakang tao, wala tayong kaaway. So ganyan talaga mga ka-farm. So mahirap para sa akin mga ka-farm, hindi nyo pa ako masyadong nakilala. Pero sa buhay ko mga ka-farm, yung pagiging vlog ko, yun yung inspirasyon ko. Sorry. Na makatulong ako sa pamilya ko. Kaya kahit mahirap, kinakaya ko mga ka-farm. Kahit pa paano, sinishare ko sa inyo yung yung mga natutunan ko dito. Para ma-inspire ko man yung mga yung ibang mga tao, yung mga yung mga makatulong din ako sa mga manonood na kahit pa paano, kahit wala kang lupain, kapag nagpursigi ka mga ka-farm, makakaahon ka talaga sa buhay. At syempre sa panahon ngayon, kailangan talaga nating magtulong sa pamilya para kahit pa paano
Sorry mga ka-farm, naiyak talaga ako mga ka-farm. Yung kasi dito ko lang nalabas yung sama ng loob ko na syempre yung nagpupursigi ka baga sa buhay is marami talagang manghadlang. So kailangan talaga natin na tibayan natin ang loob natin. At syempre wag na lang tayong maglumaban. At syempre sa akin mga ka-farm, kwento ko lang, hindi talaga ako yung taong naninira ng kapwa. At saka hindi ko pinapakialaman yung buhay ng iba. So kailangan talaga unahin natin yung sarili natin, yung buhay natin bago wag tayo manghusga sa ibang tao. Wag natin silang husgahan kung ganyan yung ugali nila. At saka kapag may maiwas, kung meron tayong maiwasan, iwas na lang tayo kasi kaysa pa tayo, 'di ba? Kumbaga yung magbigay tayo ng masakit na mga sasalita. Kasi yung salita na binitawan natin, hindi natin yan mababawi kahit kailan. Yan sabi ko sa sarili ko, kapag ka ng salita, magbigay ka ng salita na masakit or magbigay ka sa isang tao ng salita na masakit mga ka-farm, habang buhay ang daladala nila. So yung pera, kumbaga yung utang, mababayaran. Pero yung mga salita na masasakit na binato mo sa kapwa mo, hanggat nabubuhay sila mga ka-farm, naalala talaga nila yan. So kailangan talaga nating mag-iwas at wag tayong magsalita ng masama sa kapwa natin. Kasi isa pa yung hindi tayo maganda yung buhay natin kasi meron tayong naapakan na tao, 'di ba? So Diyos lang yung nakakaalam mga ka-farm kung ano talaga yung ating buhay, at syempre wala tayong matatago sa Diyos. So yan, gawin lang nating mabuti, at saka kung ano yung makakatulong sa atin, at saka wag lang tayong mangapak ng ibang tao para lang sa ating pakipakinabang sa ating buhay, para tayo maging maganda yung buhay natin. Oo, hindi masama na maging maganda yung buhay natin at hindi tayo nagpupursige mga ka-farm. Pero isipin natin na wala tayong maaapakan na tao. At saka maganda yung reputasyon natin, na syempre kapag makita mo yung tao sa paligid mo, masasabi sila, "Uy, ito maganda to. Hindi to masyadong wala siyang kaaway dito." Kasi kapag kung meron kang kaaway dito sa barangay mo, syempre yung mga tao, syempre ngayon marami ng ganyan, masama yung ugali. So yan na talaga mga ka-farm yung iniiwasan ko, na hindi po ako wala po akong kaaway dito sa aming barangay mga ka-farm. Kasi mahirap talaga na meron kang kaalitan. Oo, hindi man ako mga ka-farm mayaman, pero syempre yung turo talaga ng parents ko na kailangan ko talaga, yan yung ko sa sarili ko, na maging mabuting tao talaga. Yan lang mga ka-farm. So mga ka-farm, maraming salamat sa walang sawang pagsusuport at panunood sa aking YouTube channel. Masaya talaga ako na makikita ko kayo na nagko-comment sa aking vlog, na inspirasyon ko kayo, na makikita na dyan kayong nagsusupport sa akin. Kaya lumalakas yung loob ko. At syempre mga ka-farm, ito lang yung kumbaga ito lang yung ang pagiging vlog ko, yung yung libangan ko, at saka yung mga naiisip ko sa sa mga problema ko sa buhay, is ito lang yung nagpapaano sa ko na hindi ko maiisip yung kung ano yung mga problema ko, kasi nagba-vlog ako at makikita kong nagko-comments kayo. Masaya na talaga ako mga ka-farm. Pasensya na kayo mga ka-farm kung hindi ako masyadong bihasa sa pagtatagalog, kasi Ilonggo po kami mga ka-farm, at lumaki po ako dito sa Iloilo, municipality of Maasin mga ka-farm. So maraming salamat mga ka-farm sa walang sawang pagsusupport. Happy farming everyone!